na nga. Pag-usapan natin itong pahayag ni VP Sara Duterte, mga kababayan, na kung saan po ay talagang dun sa kanya ay parang nagme-meltdown na din. Itong si VP Sara Duterte, parang galit na siya. Mga kababayan, yung hindi nila masalag-salag yung mga tirada sa kanila ngayon. Kasi kahit saan mong puntahan na social media, talagang si Sara ang laman at number 1 sa usapan. Ito po, yung kanyang pahayag, mga kababayan. Sabi niya ganon, last year, the House Committee on Good Government and Public Accountability launched a full-blown fishing expedition searching for anything that could be twisted into the grounds for impeachment. Oy! Wow! Twisted into the grounds for impeachment, mga kababayan. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naman napapatunayan yan eh. Sino ka para sabihin na tinwist lang yon? Unless itinuloy nyo yung impeachment trial, di ba, para sabihin mo na yun ay all fabricated and twisted. Sabi niya, then came the revelation that signatures for my impeachment were being courted in exchange for budget allocation. Talagang parehas lang ata ito nung inilabas mo nung nakaraan eh. Parehas lang ito nung nagsasabi na meron ng nakahanda to file an impeachment complaint against you. Di ba ganito rin yung sinabi mo? Eto na naman, tapos na ang budget deliberation, so kailangan na naman ng pera ng mga kongresista. So in order for them to get the vote for my impeachment, mga kababayan, eto na naman, iipitin na naman ang mga kongresista. Anak ng baka. Bakit? Sino ba nag-file ng complaint sa'yo? Diba nag-file ng complaint sa'yo is Makabayang Liberal. Diba? Sino pa? Sino-sino yung mga magpa-file? Makabayang Liberal, Akbayan, sino-sino pa? Yung mga left na sinasabi ninyo, yun ba yung mga bayaran? Kinakalaban nga ng gobyerno eh. Wala silang pinapanginoon. I mean, wala silang, walang may hawak sa leeg sa kanila. Several lawmakers themselves recently confirmed how the constitutional process was being cheapened and reduced to a marketplace. Wow, grabe talaga. Wow naman. Another fishing expedition is now being launched as they scramble to weaponize any accusation they can manufacture just to create a semblance of procedural legitimacy for an investigation. Wow, mga kababayan, weaponize any accusation they can manufacture to create a semblance of procedural legitimacy for an investigation. Natatakot si Sara. Ang sabi niya ngayon, may nagpi-fishing expedition itong mga to dahil gusto nila palabasin na meron na naman na iimbestigahan. Ang totoo, mga kababayan, dahil nga si Benny Abante ay gustong paimbestigahan itong pahayag ni Madriaga, di ba? Ay, syempre may papatawag na naman dyan si Nolasco, mapapatawag na naman sila Chica, mapapatawag na naman si Acosta, mapapatawag naman si Monsayak, baka mapatawag din si VP Sara Duterte. Di ba? Mga kababayan, yun ang kinakatakot niya. Kaya nga itong si Michael Powa dati Alam niyo yung ginawa kay Michael Powa, di ba? Nung una, tinanggal niya. Pero nung magkakaroon na ng impeachment trial, ginawa niya ulit abogado. Bakit? Mga kababayan, kasi nga merong attorneys-client relationship. So, para hindi na magsalita yun, kunin na lang kitang abogado. Diba? Sabi niya dito, hinikayat ko ang ating mga kababayan na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa mga paninira. Ayun. Sabay ngayon ang ihikayat na sa mga kababayan na maging mapanuri. Samantalang yung kay Saldico,
mga kababayan, na pahayag na alam naman natin na biglang nagbabago yung buhok, biglang nagkakaroon ng ngipin, nagkakaroon ng Adam's apple, nagiging pangahan yung panga na imbis na medyo box type yung panga, pinaniniwalaan. Di ba? Oh. Tapos ngayon biglang maging mapanuri. Pero tama yun ha. Maging mapanuri talaga tayo kung sino ang nagsasabi ng totoo. Oh. Fishing expedition? Kung fishing expedition yun, bakit ka pumupunta ng 10 oras ng gabi dun sa BJMP? Ano yun? Para makiusap? Na wag nang ituloy yung aligasyon laban sa iyo, yung mga nalalaman ni Ramil Madriaga. Anong ginagawa ni Attorney Joyce doon? Nagmamakaawa? Ano? Anong ginagawa niya doon? For nothing? Napaka-imposible yun, ha? Di ba? Oh. Pupunta ba yung isang abogado doon na wala naman siyang business o monkey business doon? I mean, wala siyang business doon. Baka may monkey business. Oh. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Oy. Hindi ito ay tungkol sa pagtakip ng nakawan sa kaban ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. Hindi raw ito paghahanap ng katotohanan. Eh di pa mga kababayan, transparency and accountability. Oh. At dito, may kriminal. May krimen. Dahil, ang paratang dito mabigat. Dahil sabi dito, as per Ramil Madriaga, you were funded by Pogo and drug lords. Mabigat yun. Mabigat yun. Diba? Hindi yun basta-basta palalagpasin. Alam naman natin mga ka-GP Natics kung anong krimen ang idinulot dito ng Pogo. 'Di ba? Kung ano pong pinaggagawa nilang katarantaduhan dito sa atin. Oh. Ako, kung iisipin natin maigi, kung related sa Pogo ito, hindi malayo si Harry Roque, na totoo din yung sinasabi nila na ito ay dawit din sa Pogo issue. Bakit kanyo mga kababayan? Nakita naman natin yung pagtaas ng pera kaagad ni Harry Roque. Tumaas kaagad yung kanyang salin. 'Di ba? From 100,000 something like that naging parang ano ba yun? 128,000 pala, sorry. 128,000 biglang naging 128 million, mga ganon. Ang bilis. Lumaki ng pera ni Harry Roque. Tapos, natalo na siya. Sabi niya ganun sa halalan noong 2019, wala kasi akong pera kaya ako natalo. Isipin nyo wala daw siyang pera kaya siya natalo. Pero nagbigay siya ng at least, mga kababayan, 30 to 45 million. Kasi hindi ko makuha yung range Parang ang natatandaan ko 43 or 34 million yung i-donate niya kay Sara Duterte. He could use that money, mga kababayan, para manalo. Pero hindi niya ginamit sa sarili niya. Oh, 'di ba? Sabi niya wala akong ganung pera para manalo. Kapos ako. Kapos ka pero nag-donate ka ng ganung kalaki para sa kampanya ni Sara Duterte. 'Di ba? Oh. Hi Babsan, hello Sir GP, nakahabol sa live mo watching from Hong Kong. Ano pa ang sabi ni Sara Duterte, mga kababayan? Ay sayang, mayroon ako nakalimutan kanina sa topic natin Yun yung tungkol sa classmate. Marami pa pala. Nakalimutan ko dito. Yung IQ talaga ni Daryl Yap, 143 daw. Pero pang math o pati reading comprehension naka-vacation din.
Hindi, pero ito naman, yung kay Sara Duterte, mga kababayan, patuloy lamang tayong maging matatag sa harap ng pagbagsak ng ekonomiya at walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yun, biglang banat, no? Divert kagad yung usapan, misdirection. Biglang banat ng maging matatag sa pagbagsak ng ekonomiya at walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin. Alam niyo, sa totoo lang mga ka-GPnatics, mas mataas yung presyo nung panahon ng tatay niya kasi ang gasolina nga nun umabot ng 98, 'di ba? Oh, 98. Ang bigas umabot din sa 70. 'Di ba? 70, 80. Oh. Tapos sasabihin kay PBBM lang pagtaas ng bilihin, anak ng tinapa naman yan. Oo, Sara. San beda dito sa Manila nag-aral si Madriaga? Iba talaga dahil dito sa Manila talagang minamanifest sa Davao. Okay? Akalain ba niyang dadating sa ganyang sitwasyon sila? DDS taong bayaran, hindi taong bayan. Correct. Yung binigay ni Harrieta Roque, ang patunay na pinondohan ng Pogo si Sara Saltik. Hindi. Ako naman, Andrew, isang patunay yan na si Harry Roque ay tumatanggap din sa Pogo. Paano siya magkakaroon kaagad ng pera na napakalaki ng ganyan in just a matter of 2 years? Diba? In just a matter of 2 years. Tapos sabi niya ganon, patutunayan niya na ito binigay sa kanya ng kanyang tiyahin or pinautang sa kanya. Then, nagulat na lang tayo, nag-flight na itong si Harry Roque. Tumakbo na. Hindi na pumunta sa kamera. So, bakit ka magtatago kung talagang sigurado ka at wala kang itinatago at wala ka talagang baho? 'Di ba? Na kung lahat 'yan ay documented naman, bakit ka lilipad? Bakit hindi mo ilabas yung mga dokumento na sinasabi mo na pinautang ka ng tiyahin mo? Palagay ko yung pera na yun ay nanggaling din sa Pogo. Galing kay Roque, binigay ng Pogo kay Roque, si Roque naman binigay kay Sara Duterte. Okay? So ayan mga ka-GPnatics, hanggang dito na lamang pumuli ang ating pagsasama ngayong hapon. Ayaw o hindi, ano to? Ayaw o hindi yata trip na manalo kagaya ni Gadon. Hindi din sinali or if totoo naman bayad 100 million para manalo. Oo, nag-donate nga 30 million. Yung i-donate, 34 I believe, 34 ganun. Yung i-donate ni Harry Roque na pera. 'Di ba? Para sa kampanya ni Inday Sara Duterte. Sabi niya noon naubos yung pera niya. Walang natira sa kanya. How come, mga kababayan, siya ay nakapag-donate ng 33 million? 'Di ba? Oh. Nagbenta ng lote. Nagbenta ng lote, sila nga, bumili pa nga sila ng lote sa Bataan 'Di ba? Sa bagay, sabi nung iba, ni land grab naman yun, GP, di naman binili yun 37M, Jason Rivera. Okay, basta nandun, nilagyan ko ng range kanina, 30 million to 40 million, 'di ba? So bahala na kayo doon kung anong exact amount. Hindi pinanalo si Roque sa dayaan ng BCM. Buti ngayon, gasolina 58 to 60 per liter. Bigas may 20 pesos, 35 pesos na rin. Ayaw pa ba nila? Ano gusto nila? Libre lang lahat? Hindi ko alam ang gusto ata ng mga to. 'Di ba? Hindi ko alam kung ano hinahanap nila. Libre ata O gusto nilang bumalik sa piso. Di ba, mga kababayan? Anyway, magandang hapon muli sa inyong lahat, mga ka-GPnatics. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa araw na ito at sa oras na ito, mga kababayan. At tayo po ay magmerienda muna. At syempre, balik tayo sa pagpapaganda ng ating